Hello! Happy New Year at good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. Nandito na naman po tayo para sabay-sabay tayong ma-encourage mula sa inspirasyon ng mga salita ng ating Panginoon, lalo na ngayong bagong taon. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa inyong pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. We are going 3 years now. Kumusta po ang celebration nyo ng New Year? 2025 na, parang kailan lang 2024. Ang huli nating episode last year ay tungkol sa We Will Share a Meal Together. Nahango sa Revelation 3:20 na pinamagatan kong Let's eat. Parang sinabi ni Jesus doon, I want to have fellowship with you and I want you to relax and be honest. I want to spend a lot of time with you. Tulad ng sinabi ng aking asawa sa kwentong aking naibahagi dito, ang verse na ito ay nag-emphasize ng isang maganda at intimate na larawan ng pagnanais ng ating Panginoong si Jesus na magkaroon ng personal relationship sa ating lahat. Jesus doesn't want to be home just for the holidays. He wants to live in your heart every day, all year round. He wants to remain in us all. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode noong nakaraang Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga episodes. Mag-thumbs up at i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. Ngayong gabi, dahil New Year na naman, mag-share po ako ng mga personal kong mga karanasan at kwento sa mga pangyayari sa akin na magre-relate sa ating scripture ngayong gabi. Ang Proverbs 16:3. Ito ang sinabi doon, Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Isang malamig na umaga ng January sa South Carolina, nag-decide na si Silver na tanggalin ang mga Christmas lights sa kanyang bubong gamit ang isang kinakalawang na lumang hagdan. Umakyat siya, determinadong simulan ng bagong taon na may sense of accomplishment. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, na-realize niya na ang hagdan ay umaalog-alog. Ngunit sa halip na bumaba, tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Rennie. Sabi niya, Please hold the ladder steady and don't let go. Tumingala si Rennie na kaibigan niya, may hawak na kape at sinabing, I got you, bud. But shouldn't we call someone professional instead? Sumagot si Silver, Why pay someone when I can do it myself? Kahit na medyo alanganin ang stability ng ladder, sabi niya, See, it's fine. Just trust me. Ilang sandali pa nangyari ang hindi maiiwasang pangyayari. Ang hagdan ay bumigay at si Silver ay bumagsak at lumapag sa isang malambot na damo sa kanyang front yard. Habang nakahiga siya doon, tumingala siya sa kanyang kaibigan na nakatayo sa tabi at tumatawa. At sinabing, Well, at least I started the year with a fresh perspective. Sabay tawa ng dalawa. Mabuti na lang at hindi masyadong nasaktan si Silver. Ako po yun. Ito pa ang isa kong kwento na nangyari noong 2023 bago magbagong taon. I traveled to Japan to spend the holidays with my daughter na nagwo-work doon para makita ko naman ang Japan, lalo na kung nasaan siya. We explored fascinating places, visiting museums, temples, parks, and delightful restaurants and tea houses especially. Bago ang bagong taon, nagpasya kaming mag-side trip sa Seoul, South Korea para bisitahin ang aking pamangkin dahil malapit na ito doon sa Japan. Excited at handa nang magsimula sa pamamasyal pagdating namin sa airport, mabilis kaming sinalubong ng aking pamangkin at nagtuloy kami sa airport parking lot. Habang kami mabilis na naglalakad, nadulas ako sa black ice. Nagyelo ang daan dahil sa lamig at di ko napansin. And ang aksidente broke my right leg. Nung una, akala ko ay minor lang at gagaling din ito sa gabi. Ngunit paggising ko sa umaga, seryoso na pala ito. Masakit ito. Namamaga na ang aking right leg.
Mangangailangan na makita ng doktor at paggamot sa hospital. In short, pumunta kami sa hospital at lumabas na ako na may restricted leg at crutches dahil sa isang maliit na crack na buto sa likod ng aking kneecap. I didn't want to ruin my daughter's excitement to see Saul. So, with God's grace and sa tulong ng aking pamangkin, we were still able to maximize our time there. But the experience left me wondering why God allowed such an accident to happen. I realized na may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. And when they come, they offer lessons God wants us to embrace. If we trust Him, we can avoid wasting the learnings from the painful experiences. Gusto ko pong i-share ang mga aral base sa ating scripture patungkol sa mga experiences ko sa aking mga kwento. Una, ang umaalog-alog na hagdan ni Silver at ang hindi ko inaasang accident sa Seoul, Korea ay parehong nagbibigay din kung paanong maaring biglang umikot ang buhay. Proverbs 16:3 reminds us to commit all our plans to the Lord, knowing His ways are higher than our ways. Kahit na ang ating mga plano ay biglang disrupted at naiba, ang mga layunin ng Diyos ay nananatiling mabuti. Para sa atin, parang hindi, pero laging mabuti ang plano ng Diyos. Lagi nating tandaan to, mga kaibigan. God's plan may be different from ours. Pangalawa, Silver insisted na ituloy ang gagawin kahit na medyo alanganin ng ladder at tinawag ang kaibigan upang maayos ito. While I initially thought I could manage the accident without major changes in our schedule, ang parehong mga sitwasyon ay nagpapaalala sa atin na manalig sa Diyos higit sa lahat at sa suporta na ibinibigay niya sa pamamagitan ng mga taong ilalagay niya sa sitwasyon, mga resources and circumstances. Let us learn to depend on God's strength, not just our own. Pangatlo, trust God's teaching moments. My injury forced me to slow down and reflect, tulad ng pagbagsak ni Silver na nagturo sa kanya ng pagpapakumbaba. Nahumble po si Silver nung nahulog. These challenges encourage us to ask what God wants us to learn instead of focusing solely on the inconveniences or pain. Sa kabila ng aking injury at aksidente, pinagpala akong makita ang Seoul, Korea at ibahagi ang mahalagang sandali ng aking pamilya. Salamat sa suporta ng aking pamangkin. Tulad ni Silver na naglanding sa malambot na damo, God's grace shows up even in the fall of life na nagpapaalala sa atin ng kanyang patuloy na pangangalaga. Sa taon na ito, mga kaibigan, maaaring narinig nyo na ito noon. Gusto ko lang pong ipaalala ulit na isubmit ang inyong mga plano sa ating Diyos. As you set goals for 2025, pray over them and trust God to guide your steps. Embrace the unexpected. Life's disruptions are often opportunities for growth and deeper faith. Hanapin ang kamay ng Diyos kahit sa hindi planadong mga sandali. Lean on your support system. Inilalagay ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay upang tulungan ka sa mga hamon ng buhay. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila. At ito po ang huling aral na dapat natin talagang tandaan. Find joy in every step. Whether the year is smooth or wobbly, focus on the blessings and lessons God provides. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, thank you for your constant presence in our lives, even when our plans takes unexpected turns. As we enter 2025, we commit our goals, our dreams, and challenges into your hands, trusting you
to establish our steps. Help us to find meaning in life's disruptions, to grow through every experience, and to lean on the support you provide. Teach us to walk in faith, embrace your lessons, and celebrate the grace you pour out in every season. May this year, O Lord, be filled with opportunities to glorify you, deepen our relationship with you, and share your love with others. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang mga weekly devotional. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! Happy New Year! God bless and shalom to everyone.